Kung sa lakas nga lang ng ilaw ng sasakyan ang pag-uusapan, ay isa nga itong knob sight auto lightning ang maaasahan. Dahil bukod nga sa maliwanag talaga ang ilaw niya, may 2 years warranty pa siya, kaya naman talagang kumpiyansa ang knob sight sa tibay ng kanilang produkto. Ngayon ay alamin natin kung ano-ano nga ba ang kasama sa pagbili nito. Unahin muna nating buksan itong 9005. Meron itong libreng keychain, cable tie at double adhesive, after sales card, warranty card, may QR code na din siya para i-scan mo na lang. Product manual. Dito mo makikita yung iba't ibang sukat ng ilaw at tamang paraan sa pag-i-install nito. At syempre ito mismong ilaw, na sa unang tingin pa lang alam mo ng premium ang dating niya. Ngayon naman ay buksan natin itong H11 para sa ating low beam. Meron siyang after sales card at warranty card, cable tie at double adhesive, keychain, product manual, at ito mismong ilaw. So parehas lang sila ng laman nung 9005. Meron din pala ditong mga tag na may naka-indicate tulad ng size ng ilaw at kung gusto mong panoorin ang video tutorial sa pag-i-install. Ngayon naman ay unahin nating palitan itong low beam ng BIOS natin mga boss. Tanggalin lang muna natin itong stock na H11 bulb na nakakabit. Sunod ay i-press and hold nyo lang itong lock tab ng socket at bunutin ang bulb. Next is ikabit na natin itong H11 LED light ng knob sight. Ilapat at ipasok nyo lang itong ilaw, pagkatapos ay pihitin nyo lang pakanan hanggang sa mag-lock ito. Sunod ay pagdugtungin natin itong mga kable. Sa pagpapalit naman ng high beam mga bossing ay parehas lang din nung ginawa natin dito sa low beam. Pihitin nyo lang pakaliwa itong socket para matanggal sa pagkakalak at hugutin nyo lang palabas. Sunod ay i-press and hold nyo lang itong lock tab ng socket at bunutin itong bulb. Pagkatapos ay ikabit na natin itong 9005 na LED light nitong knob sight. Ilapat at ipasok nyo lang itong ilaw, pagkatapos ay pihitin nyo lang pakanan hanggang sa mag-lock ito. Sunod ay pagdugtungin itong mga kable.
So para naman dito, gagamitan ko lang to ng cable tie para hindi siya umalog-alog. Make sure lang din pala mga bossing na ganito dapat ang maging forma ng ilaw para tama ang buga o reflection nito. Para naman i-adjust pakaliwa o pakanan ang tama ng ilaw, hanapin nyo lang ito mga bossing. Nasa sulok naman ito banda. Para naman i-adjust ang taas at baba ng ilaw, ay hanapin nyo lang itong adjuster na ito na nasa bungad lang. Gamitan nyo lang ito ng Phillips screw o 8mm socket para i-adjust. Basta i-align nyo na lang ito sa tamang taas at sentro para di tayo makasilaw sa kapwa driver natin mga bossing. So ganun lang kadali magpalit ng ilaw ng ating sasakyan. At kung gusto mong lumiwanag din ang daan mo, wag nang mag-atubiling mag-order ng ganitong ilaw ng Novesight, kaya inilagay ko na din sa description ng video na ito ang link para siguradong legit ang ma-order mo na produkto. Sana ay nagustuhan mo ang video na ito, kaya paki-like at i-share na din itong video na ito para makatulong din sa iba. Para naman sa mga katanungan at magsasuggest na gawan ko ng content, comment down below lang mga bossing. At dito na tayo nagtatapos mga boss.